Hindi daw natatakot ang mga OLA agents at yung mga OLA ah, employee dito sa mga ahensya ng gobyerno natin. Wala raw silang kinatatakutan, sabi nila sa text message na pinorward sa akin. So, pero bago lahat, no, maglalambing ako na paki-follow ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo at na may natutunan kayo, paki-like na lang po at share nyo para marami pa mga OLA victims yung magkaroon ng ideya kung paano nila haharapin yung mga problema na ginagawa nito mga abusadong OLA at paki-hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin. So ito, sabi ng text message sa akin nung isang OLA na alam ko naman kung ano to hindi ko muna yan. No? Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, yung mga nirereklamo yung mga OLA, 90%, okay, linawin ko, 90% ng mga OLA ay sinampahan ng formal complaint. At ilan lang dyan yung hindi ko nakita. Ulitin ko, kasi paulit-ulit tayo sa tanong na ano, kasama ba sa ganito, kasama ba sa ganyan. 90% sabi ko sa inyo. Ngayon, ang hindi ko lang talaga nakita ay ang tala at ang bilis. Maliwanag? Kaya kung may mga nirereklamo kayo dyan, 101% nandyan sa mga complaint, sa mga reklamong inihain dyan sa PAOK, yung mass filing, okay? Ito naman yung text message sa akin. Hindi mo kami matatakot sa NBI, SEC, Police, NBI, nulit-ulit niya, PAOK, NTC, inamong, ayan, nakalagay nyo dyan. Sanay na kami humarap sa mga yan. Sila na ang nagsasawa sa amin. 6 na beses na o 6 times na kami na raid pero andito pa din kami. Ha 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 ha. Bakit hindi pa nag ho 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 para Santa Claus? Let's see, pag di ka nagbayad ngayon, tignan natin, di ka mahubadan sa kahihiyan, pestihan ka. Di pestihan ka rin. At ito pa yung sumunod na message. Hindi kita titigilan hanggat di ka nagpapatiwakal. Kotse ka. Ayan, pakita na sa inyo kay ayoko na kasi banggitin dahil nga medyo bawal sa community nitong YT, okay? So yun, mga ganitong message na natanggap ko ay siguradong nakakatanggap din kayo. Okay? 'Di ba? Tama ako, mali. Send to many kasi yan Yung number, maaring pare-parehas tayo na natatanggap o maaring iba-iba yung number pero same templates yung mga ginagamit nila. Same template, same script, lahat yan. Ngayon, pinatulan ko lang ito dahil natawa ako sa kanya, hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot, sigurado kayo. Bakit kapag nagkakaroon ng raid, nagtatakip kayo ng mga muka gamit ang inyong mga hood o mga towel? Kasi kung wala talaga kayong takot, bakit kayo nagtatago sa mga lugar na hindi naman naka-address dyan sa mga online loan apps ninyo? Di ba? Yan ba ang sinasabing malalakas sa loob? Malakas lang mag-send ng text. Pero duwag na duwag sa katotohanan yung mga yan. Matapang lang naman kasi kayo dahil nandiyan lang kayo sa harapan ng computer ninyo at hanggang dyan lang yung tapang ninyo. Kumbaga sa bully, ang kaya nyo lang bulihin, mga OLA agent, ay yung mga taong kinakaya-kaya nyo. Ang problema, ako, sanay na ako sa inyo. Ngayon, paano kung magkaroon ng raid? Kaya nyo bang humarap sa camera? Sabihin nyo, I'm proud of being a abusive online loan collector agent. Kaya nyo ba yon? Kaya nyo bang iharap yung mga pagmumukha ninyo, dyan mga ginagawa ninyo doon sa mga mahal nyo sa buhay? Di ba? Hindi. Dahil sigurado madadama yung mga yan. Baka sumpain kayo ng mga OLA victims. Pati yung mga mahal nyo sa buhay, idamay. Dahil sa mga ginagawa ninyo. Bilhin mo, kaliliit ng utang na yan. Alam ko, 640 lang yung utang ko dyan. Biglaan yung sinin na hindi ako pumapayag na mag-send kayo sa akin ng pera. Gayong nasa under pending, under evaluation pa lang yung utang na yan. Under review. Bigla nyo ko padalhan na magkano. Tapos magiging utang ko 1,000 plus. For 6 days pa. No, di ba? Saan nakukuha ng pambayad na dagdag ko diyan? Utang naman ako, kulo-kulo. Pabayaran ko kayo ng halagang gusto niyo, gayon hindi ako sumasang-ayon diyan sa mga utang na ipino-forward niyo sa akin, auto disburse kayo. Di ba? Modus yun na talaga yan Scam na talaga kayo Instead niyo, painan niyo na maliit. Sorry kayo, natapat kayo sa akin. Doon na kayo sa PAOK. No? Wala pa kayo rehistro, di ko pa kayo nakita itong ulan na to.
Then, lilinawin ko sa inyo na pag hindi niyo kaya, papayuhan ko lang kayo mga OLA victims na medyo talagang alam kong marami at karamihan sa inyo ay mahina ang loob at hindi kayang harapin yung mga ganitong klase ng mga messages dahil talagang hindi sanay, hindi katulad ko, hindi katulad ng iba, nasanay na sa mga ganyang klase ng harassments. Kung ganyan, tandaan nyo, pwede na kayo mag-off SIM. Palitan nyo na lang yung SIM card. Then, kung may utang kayo, dito sa mga ganitong klase ng mga OLA na nangaharas sa inyo, at kung kayo naman nakapagbayad na ng mga partial payments at umabot ng principal amount naman, yung mga inutang nyo, kunwari, nag-partial payment kayo ng 1 week, ng almost sa utang ninyo, kunwari 500, pedalahan kayo, tapos ang utang is 1,000, naibigay nyo na yung 500, tigilan nyo na. Huwag nyo nang bayaran. Yun ang sinasabi ko ha. Wala akong sinasabing huwag nyo bayaran ha, yung mga nagbigay sa inyo. Pero kung naibigay nyo na halos yung principal amount, please stop paying on them. Tigil nyo na yan, huwag na kayo mangutang sa iba. Huwag nyo nang tangkiligin hanggat maaari. Kasi totoo lang, no? Ito, real talk lang tayo mga kadyani, mga OLA victims. Gusto nating mawala yung mga yan. But the problem is, ang masama ay masama at tuloy pa rin nagagawa ng masama. Di ba, example natin, best example, yung mga pinagbabawal na gamot, di ba, bawal yan? Pero bakit ang dami pa rin nalululong? Di ba? Example lang yon ng mga illegal pero marami pa rin tumatangkilik pero alam nilang bawal at masama. The Pogo, di ba, nakaban na siya. Pero bakit may mga nare-read pa rin at may mga nag-ooperate pa rin? Kasi nga, may kakayahan silang gumawa ng kasamaan, ng mali sa mga ibang tao. Okay? Kaya kahit sabihin natin total ban mo yan, kahit sabihin itigil mo na yan, kahit ipatigil mo yan sa social media, ipatigil mo yan sa ano, yung mga yan gagawa ng paraan para makapag-operate. Kahit mawala yan sa Play Store, payo ko sa inyo, kaya ito sinasabi sa inyo, hindi naman solution din yung pagkaka-ban. The best solution is wag tangkilikin. Parang yung online gambling lang yan, parang online sugal. 'Di ba? Hangga't tinatangkilik mo, patuloy silang mag-ooperate. Hangga't tinatangkilik mo yung mga bawal na gamot, patuloy silang gagawa ng negosyo ng mga ganyan. 'Di ba? Hindi lang sa Pilipinas. Even in the Southeast Asian countries, may problema sa mga OLA. Ilalong-lalo sa India. May mga nababalitaan ko na talagang grabe rin ang harassments dyan. At hindi rin matanggal-tanggal. Dahil nga, they are using the internet. They are using social medias to create their operation. To make an operation. Okay? Kaya ang payo ko sa inyo, kung kayo mismo biktima, payuhan nyo na yung mga kaibigan ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay, na huwag na lang tangkilikin. Ako, sa aminin ko, nire-review ko sila. Hindi ko sila inuutangan. Wala akong balak utangan yung mga yan. Basta-basta na lang kasi papadala ng pera nang hindi ako sumasang-ayon. Kaya nga ako nagre-review para sa inyo rin, para mas maintindihan nyo kung ano yung pwedeng mangyari at kung pwedeng gawin sa inyo ng mga OLA. At kung sila ba nag-auto-disburse at okay ba silang utangan. Kasi sabi ko naman sa inyo, itong mga OLA na to, naging abusado lang. Sobrang abusado. Pero meron naman dyan mga mangilan-ngilan, kagaya ng tao. May masama, may mabuti. Kagaya rin ng OLA, meron ding masama at may mabuti. Sabihin nyo, may reklamo ko sa interest. Kausapin nyo lang yung OLA na wala namang harassment pero mataas ang interest. Baka makapag-settle na lang kayo. Yun na lang mapapayo ko sa inyo, di ba? Kasi yung interest, nasa usapan naman yan eh. Pero kung yung mga harassment talagang yan ang mga bagay na gusto nating maalis, mawala sa sirkulasyon ng ating pamumuhay sa araw-araw. So sana nakatulong ang video kong ito. At muli maglalabing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.